Nandito na kami sa probinsya ng aking BFF Beshi Bells na si Jerwin. Beshi, say hi naman sa mga subscribers ko. Alam mo, marami nang nakakamiss sa'yo eh. Palagi kanilang kino-comment at gusto kanilang kasama ka sa vlog ko. Sus, binolong mo pa ako. Pinagkakakita mo lang naman ang beauty ko. Hindi mo man lang ako bigyan ng TF. Pasalamat ka at pak ang beauty ko sa netizens. Kaya dumami nagpa-follow sa'yo. Charing! Dami mo namang hanash! Sabi ko lang naman mag-hi ka eh. Cut ko tong clip na to. Nakakainis ka. Sige na, bilisan mo na bago pa tayo mag-umpisa maglakad papunta sa bahay ng lolo't lola mo. Huwag ka na mag-inarte at magpaka-feeling. Kasi ang totoo, hindi naman yung ganda mo ang ginusto ng mga subscribers, kundi yung pagiging kwela mo. Hindi ka maganda, Beshi. Huwag kang ano dyan. Aba, nagsalita ang Diyosa. Kung pangit ako, mas pangit ka no? Iwan kaya kita dito sa kakahuyan nang may mapala ka. Ito naman, di na mabiro. Sige na kasi, itutuloy ko na tong recording ko. Say hi na, please. Hayaan mo, promise pag kumita na ako ng bongga, may TF ka na. Swear! Oo na. Kung di lang kita love eh. Bakla ka. Heto na. Sige, play mo na. Hi guys! At nagbabalik ang pinakamagandang bakla sa tanan. Kumusta kayo? Nga pala, anong follow nyo na itong babaitang to? Ang sama mo, ulitin mo nga. Wag na. Aliw yun sa netizens ngayon. Yung tipong bardagulan online. Sakay ka sa trend para sumikat ka, gaga. Sige na, ituloy mo na yung video mo. Oops, wag po kayo maniniwala dito. Anyway, heto na nga. Naglalakad kami ngayon papunta sa bahay ng lolo't lola ni Jerwin. Pero, wait lang. Hindi ko alam kung naliligaw na ba kami. Ilang oras na kami naglalakad at parang paikot-ikot lang ang daan. Medyo nakakakaba na rin dahil medyo madilim na at wala kaming ibang tao na nakikita. Para bang tayo-tayo lang dito sa gitna ng kagubatan, besh! Kalma ka lang, Jam. Sanay na ako maglakad dito. Pero aminado ako ha, parang mas mahaba yung daan ngayon. Teka, may nadidinig ka bang parang bumubulong? Bulong? Hala, huwag ka manakot, Jerwin! Cut mo muna, Beshi. Bakit? Tignan mo, may matanda. Gusto mong dumaming views mo sa YouTube, di ba? Tara, gawin natin content. Gaga, hindi ako ganun. Hindi ako manloloko ng ibang tao para lang kumita ng pera. Tsaka, nananahimik yung matanda, pakikialaban mo. Ikaw na lang. Sus, kunwari ka pa. Hindi ka nanloloko ng tao? Jowa mo, niloko mo at iniwan mo eh. Tapos sasabihin mong eme? Pero seryoso, magandang suggestion ko. Pag-isipan mo, bilis! Habang nakataas ang maliit at hawak-hawak na kamera, muling pinagmasdan ni Jamela ang matandang babae na sa tingin nila ay palaboy-laboy na. Marumi ang kasuotan nito. Nanlilimahid na sa dumi at putik. May mga nakasabit pang dahon at ilang piraso ng sanga. Buhaghag din ang kanyang buhok at marungis ang kanyang payat na mukha. Kulubot na ang kanyang balat. Maging ang kanyang mga mata ay parang balon na sa lalim. Maitim, madilim. Para itong may sariling mundo at may kinakausap na hindi nila alam kung sino at kung ano. Kailangan ba natin gawin to? Teka, off ko muna yung camera ko. Baka ma-record tong pinag-uusapan natin. Mag-viral pa tayo nang wala sa oras. Huwag ka na magdalamang isip, Beshi. Kung gusto mong mag-trending at pag-usapan ng mga tao, ito lang chance mo. Saka, hindi naman to tungkol sa kung totoo o mali ang ginagawa mo eh. Tungkol ito sa mga manonood o viewers mong maaari mong ma-inspire sa gagawin mo. Ano, game ka na ba? Huwag ka na mag-alala, tutulungan kita. Sige na nga. Pero isang beses lang to ha. Hindi na natin uulitin. Kilala mo ako, hindi ako manggagamit. Oh, may hanas ka na naman. Heto na. Titikom ko na ang bibig ko. Bilisan mo, iset up mo yung camera mo. Doon mo ilagay sa malayo. Doon sa hindi makikita ng matanda. Sige, ayusin ko muna. Kapag nagalit yung matanda, ikaw mo yung kasalanan ha. Ikaw nakaisip nito. Agad ngang inilagay ni Jamela ang kamera sa isang madamong lugar kung saan hindi ito matatanaw ni Numan. Nakatutok ito sa direksyon ng matanda
upang makunan ng peking pagtulong na gagawin nila. Nang matapos, sinabi na lahat ni Jerwin ang mga gagawin. Di ba may tira pa tayong mga pagkain sa bag? Kunwari ibibigay natin sa kanya. Kunwari di natin siyang kakausapin. Pagkatapos, magtatanong tayo kung taga saan siya. Kung may kamag-anak ba siya o kaya naman tinitirhan. Basta, mga tanong para kunwari, concern tayo sa matanda. Sige tara, lapitan na natin siya. Yun nga ang ginawa ng dalawa. Nang tuluyang makalapit, ay nagkunwaring concern ng mga to mula sa kalagayan ng matanda. Hello po, Lola! Kumusta po kayo? Okay lang po ba kayo? Nakita kasi namin na parang nakakaawa yung pinagdadaanan nyo ngayon. Oo nga po, wala po ba kayong kamag-anak o kasama sa buhay? Wala po kayong sariling bahay? Taga saan po kayo? Maaari po ba naming malaman? Sino kayo? Ba't niyo ako iniistorbo? Alis kayo dito! Ayaw sa inyo ng mga kaibigan ko! Alis! Alis! Ang sungit naman ni Mother. Concern lang naman po kami sa inyo. Isa pa, meron po kami dalang pagkain dito. Ito po oh. Alam po namin nagugutom na kayo eh. Kaya naisip namin ibigay na lang po ito sa inyo. Ito, tanggapin niyo po Lola. Hindi ko kailangan yan! Lumayas kayo! Hindi ako pulubi! Lola, baka po gusto niyong kumain. Huwag po kayo magalit, nag-aalala lang po kami. Sinabi lang ayoko! Ano tingin niyo sa akin? Niloloko niyo lang ako ano? Wala po kaming masamang intensyon. Gusto lang po naming makatulong. Kung kailangan niyo ng pagkain, nandito lang po kami. Huwag kayong makialam sa buhay ko! Hindi ko kailangan ng awa ninyo! Umuwi na kayo! Naku, sorry po sa istorbo. Jerwin, huwag na natin... Napakasama naman pala ng ugali na matandang hukluban na ito. Sus, ikaw na nga binibigyan ayaw mo pa. Kaya ka siguro nabaliw dahil sa ganyang ugali mo. Sige na, Jamela. Ilapag mo na sa kanya yung pagkain. Aalisin na lang natin yung audio para hindi nila marinig kung ano yung mga sinabi ko. Hay, kakaslas ka matanda ka. Halika na. Uy, huwag ka magsalita ng ganyan. Lola, sorry po sa mga sinabi niya. Huwag po kayo maniniwala sa kanya. Sige po, mauna na kami. Bakit ka nagsorry dyan ha? Tayo na nga ito nagmamagandang loob eh. Mukhang tayo pang masama. Bilisan mo na Janela, tumayo ka na dyan. Isa pa, hindi ko na rin kaya ang baho na matandang yan. Sige po, Lola, mauna na kami. Sorry po ulit. Tuluyan na ngang iniwan ng dalawang matanda. Matapos, kinuha ng dalaga ang kamera at saka ni-review ang nakunan nilang senaryo. Dahil malayo, hindi naririnig doon ang kanilang pag-uusap. Hindi rin nila inaasahan ng resulta. Dahil kung pagmamasdan ng ordinaryong tao ang video, mukhang pagtulong ang kanilang ginawa. Akala ko na sayang ang oras natin. Maganda naman pala yung nakunan mo eh. Pwede mo na yung ipost sa YouTube. Tignan natin kung ano sasabihin ng mga viewers mo. Kailangan ko bang i-post to? Naaawa ako rin sa matanda eh. Isa pa, nakukonsensya ako dahil alam mo na, peking pagtulong lang naman yung ginawa natin. Inaway mo pa yung matanda. Huwag kang maawa ron. Para hindi masayang yung effort at ganda-gandahan ko. I-post mo na yan para kumita naman tayo. Isa pa, deserve niya maaway. Bulag at bingi ka ba? Hindi mo ba nakita at narinig? Ang sama ng pananalita niya. Kung hindi ako nakapagpigil, baka nasa pulutan ko pa siya. Sige na nga, ipapost ko na. Pero, hindi na mauulit yun ha. Kinabahan ako kanina. Akala ko mapapaaway tayo. Ay, talaga mapapaaway tayo. Wala akong pakialam kung matanda na siya. Kung ganyan lang pala kasama ang ugali niya, hindi ako magdadalawang isip na patulan siya. Teka, kunin mo yung pagkain na binigay natin. Sayang naman, hindi niya deserve yun. Sige, mag-outro lang ako. Binalikan nga ni Jerwin ang kinalalagyan ng matanda. Pagdating doon, bahagya siyang nagtaka. Dahil wala na ron na nakasagutan kanina. Tanging ang pagkaing ibinigay lamang nila ang naiwan doon. Hala, saan kaya napunta yung matanda? Wala na siya. Kung ayaw niya, akin na to. Sayang din to, no? Ma-attitude eh, katanda na.
Pagbalik niya sa kinalalagyan ni Jamela, nakita niyang nagva-vlog pa ito para sa outro. Yon guys, kung nakita nyo naman, may tinulungan kaming matanda. Iba pala sa pakiramdam ang makatulong, no? Sayang, hindi nyo nakita sa video yung reaction ng matanda. Lalo na nung nagkukwento siya tungkol sa asawa at anak niya. Grabe, napaiyak din kami sa kwento ng buhay niya. Sabi ko nga, kung may pagkakataon na matulungan namin ulit siya, hindi kami magdadalawang isip na tumulong. Yun nga lang, wala kaming sapat na pera. Kung gusto niyo ng part 2, pakishare ang vlog na to. Lahat ng kikitain sa video ko ay itutulong natin sa matanda. Yun lang. Thank you for watching. Bye-bye! Ay wow, nagsalita ang malinis. Akala ko pa nakukonsensya ka. Bakit nagsisinungaling ka sa vlog mo? Sabi mo, di ba? Sayang ang effort at ganda mo. Eh di, ipapost ko na. Nilagyan ko na ng magagandang mensahe para kung sakaling mag-viral, malaki rin ang kikitain ko. O heto na, uploading na sa YouTube account ko. Medyo mahina lang ang signal sa inyo. Unggoy ka talaga? Sa bundok ka kasi nakatira? Kung unggoy ako, aso ka naman. Uhaw ka sa atensyon ng viewers mo. Lo, may personal? Nagbibiro lang naman ako eh. Nagbibiro lang din ako. Seryoso naman ang best bells ko. Nakakatawa. Nasaan na ba kasi yung bahay ng mga unggoy? Bahay ng lolo at lola mo. Malapit na. Halika, sumunod ka sa akin. Total, aso ka naman eh. Nagpatuloy ang dalawa sa paglalakad. Makalipas ang halos 1 oras, sa wakas ay narating na nilang isang liblib na baryo, kung saan din matatagpuan ang bahay ng lolo at lola ni Jerwin. Magdadapit hapon na ng mga sandaling yun, kaya naman ang hampas at simoy ng hangin ay bahagyang naging malamig na siyang nagpapatayo ng kanilang mga balahibo. Bago pumasok sa isang lumang tahanan, napatanaw pa ang dalawa sa paligid. Kahit liblib ang naturang lugar, kapansin-pansin ang impluensya ng modernong mundo. May mga elektrisidad na kasi at ilaw ang bawat tahanang naroon. Ang iba ay may mga lumang telebisyon at radyo. Ang iba naman ay nagbabasa ng dyaryo sa labas ng kanilang mga bahay. Oh, bakit natulala ka bakla? May naging ex-boyfriend ka ba rito na bigla mong naalala? Baliw, wala no. Medyo naninibago lang kasi ako. Kasi ibang-iba na ang lugar na iniwan ko noon kung ikukumpara ngayon. Nakakatuwa rin na hindi na nagtitiis ang mga tao rito sa madilim na gabi. Noon kasi, kapag ganitong oras, kailangan nasa loob ka na ng bahay dahil masasabi mong delikado sa labas. Ngayon, may mga ilaw na kung saan-saan. Kaya naman kahit gabi, hindi na dapat katakutan. Ay we, ang hirap pala ng buhay niyo noon. Ngayon gets ko na kung bakit ang cheap at kuripot mo sa mga bagay-bagay. Dati ka na palang mahirap. Bakit? Ikaw, mayaman ka ba? Pareho lang naman tayong duka sa bansang Pilipinas. Hay, isa pa ha, malilintikan ka na sa akin. Biglang tumigil sa pakikipagbiruan si Jerwin nang mapansin niyang may lumalabas mula sa kubo. Isang matandang lalaki na tila malalim ang iniisip. Agad na nakilala ni Jerwin ang matanda at hindi na nagdalawang isip. Dali-dali niya itong nilapitan at niyakap ng mahigpit. Wala naman agad na naging reaksyon sa kanya ang matanda. Lolo! Tila hindi siya nito nakilala o baka naman nasa malalim lang na pag-iisip. Nakatitig lang ito sa kawalan. Hindi kumikibo. Hinawakan ni Jerwin ang balikat ng kanyang lolo at nakipagtitigan dito. Lolo, ako si Jerwin, anak ni Lorena, na anak niyong taga Maynila. Jerwin? Ikaw ang apo ko? Eh hindi naman babaeng bakulaw ang apo ko ah. Alam ko lalaki yun eh. Ang lolo, nagbibiro. Hindi ako nagbibiro. Kung ikaw nga si Jerwin, eh bakit ka dyan ang suot mo? Nakapambabae ka tapos hulas na hulas pa yung pintura sa mukha mo. Sus, napakakapal. Napakamot sa ulo si Jerwin. Dahil nakalimutan nga naman talaga niyang nasaan yung babae pala siya. At sa huli nilang pagkikita ng kanyang lolo, ay nasa katawan pa siya nun ng isang lalaki.
Boses lalaki, pormang lalaki. Maya-maya ay napahalakak siya ng wala sa oras. Pasensya na po kayo, Lolo. Ako po talaga si Jerwin, ang apo nyo. Pasensya na po kayo kung ganito ako manamit ngayon. Kasi bakla ho ako. Patingin nga ng balat mo sa likod kung talagang ikaw nga ang apo ko. Tumalikod si Jerwin at pinakita sa kanyang lolo ang hugis puso niyang balat sa likod, sa ibaba ng kanyang batok. Doon pa lang siya nakilala ng kanyang lolo. Ikaw nga ang apo kong si Jerwin. Ay Diyos ko, butit na padalaw ka ulit dito. Hindi nga maiwasan ni Jerwin na yakapin ng kanyang lolo Paeng. Mahigit 5 taon din siyang hindi nakabalik sa naturang lugar. Kaya naman mapapansin ang pagkasabik nila sa isa't isa. Lumuwas kasi ng Maynila si Jerwin kasama ang mama nito upang dun makipagsapalaran at mag-aral. Nakapagtapos ito at nakapagtrabaho. Sa mismong trabaho, doon niya nakilala ang naging matalik na kaibigang si Jamela, na isa naman content creator sa YouTube. Sideline lang yun ng dalaga. At mula nang maging close sila, lagi nang nasasama sa video ang binata. Para magkaroon ng bagong content at para madalaw rin ng lolo't lola, nagpa siya si Jerwin na umuwi at isama ang matalik na kaibigan. Ayos lang naman ako, apo. Napakatagal din bago mo muling naisip na bumalik sa probinsya natin ang mama mo, nasaan? At sino itong kasama mo? Nasa Maynila po si Mama, Lolo. Sinasama ko nga po siya rito pero sa Pasko na raw po siya pupunta. Ito naman po ang kasama ko si Jamela. Kaibigan ko po, isang vlogger. Hello po, nice to meet you po. Nice to meet you din, Iha. Huli kayo, pumasok na kayo sa loob. Mukhang marami-rami tayong pagkukwentuhan. Nasaan po si Lola? Nasa loob, apo. Nang makapasok sa loob, mabilis na binuksan ni Jamela ang kanyang kamera upang kunan ng mga kaganapan. Bukod sa gusto niyang i-keep yun as memories para sa matalik niyang kaibigan, gusto niya rin itong maging content na maaaring maka-inspire sa ibang tao. O kaya naman babalik-balikan nilang panoorin. Si Jerwin naman, ang masayang mukha ay biglang napalitan ng lungkot nang makita nito ang kanyang lola Perla. Sobrang mapapansin na ang katandaan nito. Nakaupo yun sa lumang wheelchair. Nakayuko at kahit nanghihina, pinilit nitong lumingon sa kinalalagyan ng apo. Lola, kumusta na po kayo? Jerwin, apo ko, ikaw na ba? Teka, may naaamoy akong kakaiba sa'yo. Hindi ba alam ng lolo at lola po na bakla ka? Ay sorry, natawa ko kasi naaamoy niya raw. Gaga, alam nilang balik ko ako. Iba yata ang tinutukoy ni Lola eh. Lola, anong ibig niyo pong sabihin? Wow, ang lalim ng Tagalog mo, Beshi Bells. Hindi ko matukoy kung ano klaseng amoy o bagay yun pero may kakaiba sa'yo. Mas malakas yata ang pagiging bakla mo today, Beshi. Sa sobrang kabaklaan mo, pati lola mo nalilito. May mga ganyang moment talaga ang Lola Perla ko. Ipapaliwanag ko sa'yo sa mga susunod na araw. Pero sa ngayon, gusto ko munang mayakap si Lola. Baka po ibang amoy ang tinutukoy nyo. Mabaho na po talaga kami, Lola. Halos buong araw po kasi ang biyahe namin mula sa Maynila papunta rito sa inyo eh. Niyakap ngayon ng binata. Matapos, ilang oras sila nagkwentuhan at nagkumustahan. Nang mga sandaling yon, usapan, tawanan, iyakan at halakhakan ang maririnig sa bahay ng dalawang matanda. Hindi pa rin kasi nawawala sa pagkatao ng apo nilang si Jerwin ang pagiging palabiro na mas nagiging nakakatawa pa dahil sa malokong kaibigan nitong si Jamela. Sa paglalim ng gabi, matapos kumain, ay inihatid na sina Jerwin at Jamela sa magiging kwarto nila. 2 papagang naroon
na pawang nakalaan din para sa kanilang dalawa. Paidlip na sana si Jerwin ngunit nagulat siya dahil sa biglang pagtili ng kaibigang si Jamela. Nakabukas ang laptop nito habang tinitignan ng isang video na in-upload niya kanina. OMG, hindi ka maniniwala sa nakikita ko ngayon. Ano ba yan? Para kang palaka na biglang tumili. Nakakagulat ka. Mamaya may istorbo mo si na lolo't lola sa pagtulog. Sorry na, nagulat lang ako sa nakikita ko ngayon eh. Bilis, lumapit ka rito. Ano ba yung bagay na nagpapabaliw sa'yo at... What? Ganyan karaming views kagad? Almost 1 million views in just 8 hours? Yan ba yung video kanina? Oh, ikaw naman ngayon ang tumitili. Sabi ko sa'yo eh, nakakagulat. Mukhang tama ka sa suggestion mo kanina. Mukhang kikita tayo ng malaki dahil doon sa peking pagtulong na ginawa natin sa matanda. Alam kong effective yun. Pero hindi ako makapaniwalang sobrang magiging mataas ang views. Pati comments? Almost 10,000? Grabe, Jamela! My beshi bells! Sikat ka na! Teka, babasa nga ako ng mga comments. Sana matulungan niyo si Lola. Kawawa naman siya. Sana balikan niyo yung matanda. At bigyan ng mas maraming pagkain at matutulugan. Nakaka-inspire ang ginawa niyong pagtulong. Aabangan ko talaga ang part 2 tungkol kay Lola. Ang daming nag-aabang na balikan natin yung matanda. Paano yun? Diba, hindi naging maganda ang enkwentro natin sa kanya. Paano tayo magkakaroon ng part 2? Ano ka ba? Madali lang yan. Sigurado namang nandun lang yung matanda eh. Pwede natin siyang offeran ulit ng kung ano-ano. Kahit bigyan pa natin yun ng pera, hindi niya tayo kakausapin. Galit nga siya nung nag-offer ka ng pagkain eh. Nakasagutan mo pa. Paano na lang kapag nakita niya ulit tayo? Siguradong hindi natin may papakita sa video na natulungan talaga natin siya. Sayang naman kung sakali. Malaking pera din ang content tungkol sa kanya. Eh di gawin natin ang lahat. Magkukunwari tayong mabait. Tapos, gagamitin natin siya ulit for content. Huwag ka na mag-alala, Jamela. Bukas na bukas din, babalikan natin siya at uutuin. Sigurado naman ako madadaan natin siya sa magandang paraan. Huwag niya nga lang talaga akong iinisin. Oh, magpigil ka. Huwag mong kalimutan kailangan natin yung matanda. Ikaw na nagsabing magkukunwari tayo mabait. Kapag nababanas ka na, pigilan mong sarili mo. Maraming viewers kong nag-aabang para dito. Tama ka, gagawin natin ang lahat para magkaroon tayo ng maraming content sa matandang yun. Okay, promise. Magpipigil ako ng inis. Kahit hanggang ngayon nga naamoy ko pa rin yung baho ng katawan niya. Titiisin ko ang lahat para sa content na yan. Kinabukasan maagang nagising ang dalawa upang gawin ang plano. Sandali pa sila nagkape at habang nasa lamesa, sabay silang napatingin sa matandang si Lola Perla. Napapalapit sa kanila habang nasa wheelchair. Ilang segundo silang tinitigan na matanda bago magsalita. Saan kayo pupunta? Diyan lang po sa may ibaba, Lola. May bibisitahin lang po akong kakilala na matagal ko nang hindi po nakikita. Di ba, Jamela? Ay, opo, Lola. Nabanggit kasi nitong apo ninyo na may matalik din siyang kaibigan dati. Hindi naman po kami magtatagal. Babalik din agad kami bago magdilim. Buong araw kayong mawawala. Jerwin, apo, baka nakakalimutan mo ang mga kwento nun sa lugar natin. Maaaring maraming nagbago, pero marami pa rin sa mga yon ang nananatili rito. Po? Hindi ko po maintindihan, Lola. Tungkol po ba ito sa mga aswang, kulam, barang, laman lupa, engkanto o kung ano paman? Di ba po, kwentong bayan lang po yun? Nung bata pa ako nandito, wala naman po ako na-encounter na ganyan eh. Puro kwento lang talaga. Uso mga ganong kwento sa lugar nyo? Pagkakaalam ko, hindi naman talaga totoo ang mga bagay na yon. Sabi ng mama at papa ko, panakot lang yun sa mga batang mahilig gumala lalo na sa gabi. Ganon din ang pagkakaalam ko eh. Kwentong bayan para sa mga katulad ninyong hindi ito personal na naranasan. Pero sa mga nakaengkwentro, bangungot ang mga bagay na yon. Kung sinasabi niyo pong totoo sila, huwag po kayong mag-alala, Lola. Mag-iingat po kami sa pag-alis mamaya. Gaya nga na po ng sinabi ni Jamela, hindi po kami magpapagabi. Mahirap na. Baka ma-rape din ako sa daan. Charot lang po, Lola.
Hindi ko kayo pipigilan. Pero isa lang ang maipapayo ko. Doble ang pag-iingat ang gawin ninyo. Huwag din kayo basta-bastang makikihalubilo sa hindi ninyo kakilala. Mahirap na. Baka hindi ordinaryong tao ang makausap o makaharap ninyo. Noted po, Lola. Grabe, ang seryoso niyo naman po. Yan po'y sobrang namimiss ko sa inyo eh. Yung mga payo't pangaral niyo po sa akin. Matapos makapagkape, agad na kinuha ng dalawa ang mga bag na dadalhin. Kabilang ang kamera. Nagpaalam sila at saka binaybay ang daan patungo sa lugar kung saan nila nakita at nakausap ang matandang pulube. Habang naglalakbay, hindi maiwasan ni Jamela na tanungin kay Jerwin ang nabanggit nito tungkol sa kanyang Lola Perla. Beshi Bells, pwede mo na ba ikwento yung sinasabi mo kagabi? Yung tungkol sa lola mo? Ano bang meron sa kanya? Napansin ko rin may kakaiba eh. Lalo na sa pananalita niya. Parang laging may laman. Ako lang ba? Kung hindi ako nagkakamali sa mga naaalala ko, marami nagsasabi noon na manggagamot ang Lola Perla ko. Manggagamot? Like healer for real? Seryoso ba yung sinasabi mo o nagbibiro ka na naman? Seryoso ako. Hindi ko maalala ang eksaktong senaryo noon pero marami nagpupunta sa bahay ni na Lola eh. Karamihan sa kanila nagpapagamot dahil na aswang o kaya naman daw hinulam o nabarang. Bata pa kasi ako noon eh, kaya hindi ako naniniwala. Kahit hanggang ngayon naman hindi pa rin ako naniniwala. Parang wala namang kakaiba sa kanila noon. Lalo na sa mga taong ginagamot niya. O baka hindi ko lang maalala. Ewan? Ang cool naman pala ng lola mo dati, ano? Parang ano siya. Teka, ano bang tamang term? Naririnig ko dati sa mga nakakatanda. Parang albularyo? Oo, may mga nagsasabi rin na gano'n ang Lola Perla ko. Buti nga wala na nagpupunta sa kanila ngayon. Siguro, naubos niya na yung mga pangit na aswang sa lugar namin. Superhero palang Lola Bells mo. Pero isipin mo ha, kung sakaling totoo yung mga kwento sa kanya, hindi ba talagang napaka-cool nun? Parang, alam mo na, magandang gawing... Content? No, hindi ako papayag. Kahit hindi ako naniniwala sa kanya o sa mga bagay na naririnig ko, mahal ko sila at gusto ko ng katahimikan para sa kanilang dalawa. Matanda na sila para sa mga bagay na ginagawa natin. Kaya please, wag mo silang iko-content. Mahirap na. Baka pagkaguluhan sila ng mga tao mapanghusga. Wow, nagsalita ang hindi mapanghusga. Bakit ka nga pala ganyan? Sa harap ng lolo at lola mo, parang anghel. Pero kapag tayo lang, nagbabago yung tabas ng tila mo. Nagiging demonyo ka. Dahil gusto ko makita nila na nakikinig ako sa mga pangaral nila sa akin noon. Mabait naman ako Nagiging ganito lang ako dahil ikaw ang kaharap ko. So, ako ang demonyo? Halika, isasama kita sa ilalim ng lupa. Mauna ka. Mahaba ng listahan mo kay Lucifer. Kunwaring nainis si Jamela. Kaya naman agad niyang hinabol ang natatawa at tumatakbong kaibigan na si Jerwin. Napahinto lang sila sa habulan at tawanan nang matanaw nila sa hindi kalayuan ang hinahanap na matandang pulube. Sandali silang nag-usap at nang matapos, agad silang nag-set up ng kamera upang kunan muli ang peking pagtulong. Hello guys! Welcome to my vlog! Heto na ang hinihintay niyong part 2! Nakita na namin ang kawawang si Lola. Iiwan ko muna rito ang camera para makita niyo ang lahat ng mga mangyayari. Stay tuned! Watch and subscribe! Bilisan mo! Ang tagal mo mag-intro! Baka umalis yung matandang pulubi! Heto na, teka lang. Agad ngang tinungo ng dalawa ang matanda. Bitbit ang maraming pagkain, gaya ng tinapay, groceries, tubig at kung ano-ano pa na binili sa hindi kalayuang tindahan. Nang makalapit, mahinahon nila yung iniabot habang nakangiti ng malapad. Hello po, Lola! Naalala niyo po kami? Kami po yung nagbigay ng pagkain sa inyo kahapon. Yung mga kabataang bastos at walang galang sa nakakatanda sa kanila. Oo, hindi ko kayo makakalimutan. Lalo ka na! Hindi po kami narito para makipag-away o kung ano paman. Ang layunin talaga namin
matulungan po kayo. Kaya rin po kami bumalik dito dala ang mga bagay na yan. Tama po ang kaibigan ko, Lola. Nandito po talaga kami para tumulong. Hindi lang siguro naging maganda ang pag-uusap ninyo kahapon pero maniwala po kayo. Malinis ang intensyon namin na tumulong. Hindi nyo ba narinig ang mga sinabi ko kahapon? Hindi ko kailangan ng awa at tulong mula sa inyo. Mahirap bang intindihin yon? Saka hindi nyo ako maloloko. Alam at nararamdaman kong hindi totoo yung pinaggagawa ninyo. Kaya naman habang maaga pa, itigil nyo na yan. Huwag nyo nang ilagay ang mga sarili ninyo sa kapahamakan. Pinagbabantaan mo ba kami? Hindi ako nagbabanta, pero binibigyan ko kayo ng babala. Kapag hindi pa kayo tumigil sa pag-iistorbo sa akin, hindi ako magdadalawang isip na saktan kayo. Saktan kami? Wow, napakatapang niyo naman po. Imbis na magpasalamat kayo, naggalit at gusto niyo pa kami saktan? Wala ka palang utang na loob eh. Baka gusto mong… Jerwin, baka nakalimutan mo yung pinag-usapan natin. Please lang, kumalma ka. Ako na muna makikipag-usap kay Lola. Doon ka na muna sa malayo. Talagang lalayo muna ako. Hindi ko kayang bantot na matandang yan. Nakakasuka. Ew! Again, sorry po ulit sa inasal ng kasama ko. Maniwala man po kayo o hindi, malinis ang intensyon namin. Ang mga pagkain at inumin yan para po talaga sa inyo. Kung may iba po kami may tutulong, pwede niyo pong sabihin sa amin. Uulitin ko, hindi ko kailangan ng mga bagay na yan. Kaya ko ang sarili ko. Kung gusto niyo talagang makatulong sa akin, iwan at huwag niyo akong istorbohin. Huling babala ko na to sa inyo. Kapag naulit pa, hindi ako magdadalawang isip na ituloy yung pagbabanta ko kanina. Gustuhin ko man pero hindi po pwede. Anong sinabi mo? Hindi pwede? Bakit? Sino ka ba para diktahan ng mga gusto ko sa buhay? Baka nakakalimutan mo. Layo ka sa lugar na to, Iha. Hindi mo alam ang ugali ng mga taong nakatira dito. Kabilang na ako. Alam ko naman po yun pero kahit sa ganitong bagay lang po ay hayaan niyo na kaming makatulong. Kahit mga ilang araw lang po. Pagkatapos nun, hindi na po kami magugulo. Pangako po yun. Wala kang karapatang kontrahin ang desisyon ko. Kapag sinabi kong lubayan niyo na ako, lubayan niyo na ako. Uulitin ko. May mangyayaring hindi maganda kapag bumalik pa kayo at ginulo ko. Hindi ko po may papangako yan, Lola. Sorry po pero kailangan pa po namin kayo para sa content at… Jamela! Pumunta ka muna rito! Bilisan mo! Bakit? Ano nangyari? Teka, Lola? Lola, nasaan po kayo? Napatayo ng tuwid si Jamela at mabilis na napalinga sa paligid. Ipinikit dilat pa niya ang mga mata upang siguraduhin hindi siya nananaginip. Makikita sa ekspresyon ng kanyang mukha ang pagtataka dahil wala pang 5 segundo. Biglang nawala ang matanda sa tabi niya. Ang tanging naiwan doon ay ang grocery na dapat ibibigay nila rito. Ilang sandali lang, napalunok siya ng laway at saka tinungo ang nagtatawag na kaibigang si Jerwin. Nang makarating sa kinaroroonan nito, nakita niya ang pinagmamasdan ng kaibigan. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang nabubulok ang kanyang kamera habang gumagapang pa ang mga buhay na uod. Ano nangyayari? Bakit nagkakaganyan ang camera ko? Anong ginawa mo? Hindi ko alam, Jamela. Tatawagin ba kita kung alam ko? Naglalakad-lakad lang ako eh. Pagkatapos nakamoy ako ng parang patay ng daga. Pagdating ko dito, nakita ko inuud niya yung camera mo. Gaya mo, nagtataka rin ako. Hindi pwede. Teka lang. Kailangan ko makuha ang memory card nito. Sayang naman yung scene na nakuna natin, no? Pang-content din yon. Nakakapagtaka. Paano inuud to? Gawa sa plastic at bakal ang camera ko. Ang weird. Pumulot ng maliit na sanga si Jamela para alisin ng mga uod sa nabubulok ng kamera. Wala akong choice, Jerwin. Kailangan kong makuha yung memory card. Ayun! Mabilis niyang kinuha ang memory card
at iniligay sa kanyang bulsa. Wala na siyang magawa kundi iwan ang nabubulok na kamera. Kahit may panghihinayang. Alam mo, umalis na tayo rito. Nagtataasan na yung mga balahibo ko. Oh. Hindi ko gets. Paano nabulok ng ganun yung camera mo? Ako pang tatanungin mo. Gaya mo, hindi ko rin alam, Jerwin. Tara na, baka kung mapaano pa tayo rito. Naninindig na rin ang mga balahibo ko. Kadiri ka? Kinuha mo pa yung memory card? Ang baho-baho nun! Alam ko, pero sayang naman yung mga videos. At least, may mapapakita tayo. Kung ako sa'yo, siguraduhin mo munang hindi curse yung memory card na yan bago mo i-playback. Ang OA mo. Hindi yung pagiging OA, no? Naniniguro lang ako. Oo na, dami mo pang sinasabi eh. Halika na nga, umuwi na tayo. May isa pa akong camera sa bahay. Yung mga nakuna nating video, pwede pa nating ma-retrieve. Sayang naman kung hahayaan lang natin mabulok kasama ng camera ko. Halika na, kailangan na natin makauwi sa inyo at masabi sa lola mo ang mga nangyari. Kailangan ko ng sagot. Ang daming tanong ang tumatakbo sa isip ko. My gosh! Akala mo ikaw lang? Feeling ko may kinalaman yung matanda. Nga pala, kumusta yung pakipag-usap mo ron? Mamaya ako na sa ibabanggitin. Umuwi na muna tayo. Nang makabalik sa bahay ng lolo at lola ni Jerwin, agad na isinalaysay ni Jamela ang mga nasaksihan kanina. Noong una akala ng kaibigan nagbibiro lang siya. Pero nang makitang seryoso ito sa pagkukwento, tumigil siya sa pagtawa. Nagsasabi ako ng totoo, Jerwin. Mukhang may mali ron sa matanda eh. Bigla siyang nawala tapos bigla rin nabulok yung camera ko na alam nating imposible, di ba? Ibig sabihin, hindi siya ordinaryong tao, bakla. What? Hindi ordinaryo? Paano mo nasabi yan? Teka, kinausap mo ba siya para takutin ako? Kung oo, naku Beshi Bells, hindi mo ko mapapaniwala sa mga ganyang bagay. Sinabing hindi nga ako nagsisinungaling o nagbibiro. Alam mo, kailangan to malaman ng lola mo. Eh, hindi ba nasabi mo manggagamot o albularyo siya? Baka matulungan niya tayo. Baka masagot niya yung mga nangyari kanina. Ah, kaya pala. Ngayon gets ko na. Anong gets mo na? Anong pinagsasabi mo? Interesado ko talaga makondansin na lola, no? Kaya ba nagpapanggap ka kanina? Siguro pakana mo yung pagkabulok ng camera mo. Hindi ko alam kung paano mo nagawa yon. Pero isa lang ang pupuntahan ng lahat ng yon. Gusto mong masama sa vlog ang lola ko. Naku Jamela, hindi uubra sa kanyang estilo mo. Ano? Hindi kita maintindihan, Jerwin. Siguro, maaaring pumasok sa isip ko ang pag-content sa lola mo pero wala akong kinalaman sa mga nangyari kanina. Maniwala ka, gaya mo nagtataka rin ako, ano? Sus, wag ako Beshi Bells. Itigil mo na yung kalokohan mo. Kahit anong kakripihan pang gawin mo, hindi ako papayag na i-content mo ang lola ko. Ituloy na lang natin siya sa matandang pulube. Wag lang sa lola ko. Gusto mo balikan natin ulit siya bukas eh. Kung nabura o nasira ang mga kuha ko kanina, edi ulitin natin bukas. Para ano pa? Mga away ka ulit? Wag na. Natatakot na ako para sa matandang yon, Jerwin. Isa pa, sa mga nangyari kanina, hindi na ako babalik doon. O ba't nagagalit ka? Guilty ka no? Tama yung hinala ko no? Pinekay mo lang lahat kanina para mo content mo lola ko. Bukas babalik ako sa matandang pulube. Papatunayan kong mali ka at kasabot mo siya. Diyos ko naman, Jerwin, hindi mo na kailangan gawin yan. Kailan pa ako nagsinungaling sa'yo? Kailan pa kita niloko? Kilala mo ako, matalik tayo magkaibigan kaya naman… Alam kong best friend tayo pero ibang nagagawa ng pera, Jamela. Nung makita mong nasa millions na ang views ng video mo tungkol sa matandang pulube, alam ko naghahangad ka pa na mas malaki. Kaya alam ko rin nagplano ka ng hindi ko alam. Bukas, papatunayan ko sa'yo yun. Sinabi kong wag na. Isa pa, ang sakit mo nang magsalita. Uulitin ko, nagsasabi ako ng totoo. Kung ayaw mong maniwala, edi wag. Wag mo akong kakausapin hanggat hindi mo binabago yung marumi mong pag-iisip. Nakakasakit ka ng damdamin. Wala akong pake sa nararamdaman mo. Mas mahal ko ang lolo at lola ko. Kahit hindi ako papayag na madamay sila sa pagiging mukha mong pera. Humanda ka bukas. Ilalabas ko yung tunay mong ugali. Nababaliw ka na! Nang araw na yon ay hindi na muli nagpansinan pa ang dalawa. Nanatili si Janela sa kwartong inilaan para sa kanila.
Si Jerwin naman, sa kwarto ng kanyang lolo at lola nagstay. Hanggang sa kainin na ng dilim ang buong paligid, sinusubukan ng dalaga na i-retrieve ang video files ng memory card na nakuha niya sa biglang nabulok na kamera. Bukod kasi sa mga naunang video, gusto niya rin makita ang huling nakunan ng kanyang kamera. Malakas ang kutob niya. May kakaibang nangyari. Alam niya ring may kinalaman ito sa matandang pulubi na biglang nawala. Kailangan lang niya ng patunay para malamang nagsasabi siya ng totoo. Hanggang sa abutan na siya ng umaga, hindi pa rin niya nabuksan ang files ng memory card niyon. Ilang sandali, nagpa siyang lumabas ng kwartong yun. Mula sa kusina, naabutan niya nagkakape ang dalawang matanda. Oh, ba't nandito ka pa? Nasa si Jerwin. Akala ko'y nakalis na kayong dalawa. Po? Wala po kaming lakad ngayon. Isa pa, nagkatampuhan po kami at… Teka, nagsabi po ba siyang aalis ngayon? Saan po raw pupunta? Oo, nagsabi siya na magkasama raw kayo. Wala siyang nabanggit eh. Ibig sabihin, mag-isa lang siyang umalis? Ang sabi niya lang itutuloy niya raw yung vlog niyo kahapon eh. Tungkol saan ba yon? Pasaway talaga yung baklang yun. Sinabihan ko na siya. Sige po, sundan ko na lang. Mauna na po ako. Magkape ka muna. Malayo pa yon. Pagbalik ko na lang po, Lolo. Maraming salamat po. Nang makaalis ang dalaga, bigla naman napalingon ng matandang lalaki na si Lolo Paeng sa asawang nagtaas ng tingin sa kanya. Mababa ka sa mata nito ang pinaghalong pagtataka at pagkalungkot. Anong problema? Alam ko yung mga tingin na yan eh. Matagal na nung huli ko makita ang mga mata mong… Teka, may hindi ba magandang mangyayari? May nararamdaman akong kakaiba. May naririnig akong pag-iyak. May nakikita akong nasasaktan ng sobra dahil sa isang bagay. Paeng, sundan mo ang kaibigan ng apo natin. Tulungan mo siya. Anong ibig mong sabihin? Ano bang nakikita mo, Perla? Si Jerwin Paeng. Nararamdaman ko may hindi magandang mangyayari sa kanya. Gusto ko mang tumayo at puntahan siya pero hindi ko kaya. Bilisan mo. Umalis ka at puntahan sila. Bilisan mo. Sige, susunod at pupuntahan ko sila. Samantala, makalipas ang ilang oras na paghahanap, ay natagpuan na ni Jerwin ang matandang pulubi na kanyang hinahanap. Hindi siya nagdalawang isip na lapitan to at kausapin. Hoy tanda! Kung may plano kayo ng kaibigan kong si Jamela, itigil mo na. Hindi mo alam kung paano ko mainis at mang-away. Pumunta ka lang ba rito para manggulo at magpakalat ng kasinungalingan mo? Ang tigas talaga ng ulo mo, iho. Hindi ka marunong magtanda. Ikaw ang dapat magtanda. Masama na nga ang ugali mo. Dinadamay mo pa ang kaibigan ko. Paano mo siya nauto, ha? May hati ka ba sa kikitain niya? Sa vlog niya? Magsabi ka ng totoo. Anong pinaplano niyo? Hindi ko talaga gusto ang tabas ng dila mo. Kung ang kaibigan mong babae ay kaya ko pang mapatawad. Baka ikaw, hindi. Bukod sa bastos kang bata ka, nambibintang ka pa at isang sinungaling. Tandaan mo, iba ang gante kapag karma na ang lumapit sa'yo. Ako? Sinungaling? Sino kaya sa ating dalawang sinungaling? Isang sagot lang ang hinihingi ko, tanda. Kapag hindi mo ibinigay yon, mapipilitan akong patulan ka. Subukan mo lang saktan ako. Binabalaan kita. Kapag idinampi mo yung… Hindi na ituloy na matandang pulubi ang mga sasabihin nang bigla itong sakalin ni Jerwin. Gamit ang kaliwang kamay, masinigpitan niya yon. Dahil matanda at walang lakas, hindi ito makalaban sa ginagawa ng lalaki. Maya-maya, nang halos malalagutan na ng hininga ang matanda,
ay agad na kumuha si Jerwin ng isang matalim na sanga. Nang madampot, bahagya niya yung isasaksak sana sa leeg ng matanda. Ngunit napahinto siya nang wala sa oras. Para siyang naging estatwa dahil hindi niya maigalaw ang parehong mga kamay, paa at buong katawan. Anong nangyayari? Bakit hindi ako makagalaw? Binalaan na kita, iho. Talagang gusto mo akong patayin, ano? Malas mo lang. Mauuna ka muna makita si Satanas bago ako. Nanlalaki ang mga mata ni Jerwin. Dahil mula sa pagkakayoko at pagiging mahina, biglang tumayo ang matanda at tumuwid ang buong katawan nito. Tila nanginginig pa yon. At ilang sandali lang, animoy ibang pagkatao na mapagmamasdan dito. Imposible! Paanong... Ah! Matapos ang mahabang lakaran, sa wakas ay narating na ni Jamela ang lugar kung saan nila madalas makita ang matanda. Sandali siyang napalingon sa paligid hanggang sa mapagmasdan niya ang nakahandusay na kaibigang si Jerwin. Labis siyang kinabahan, kaya naman agad niya yung nilapitan. Nang makita ang mukha nito, halos manginig siya sa takot. OMG! Ano nangyari, Jerwin? Jerwin, gumising ka! Bukod sa wala kasi itong malay, nakakatakot pagmasdan ang mukha nito. Dahil sa maitim at naglalakihang ugat na animoy may buhay dahil gumagalaw pa. Maya-maya dumating na rin ang lolo nitong si Paeng. At gaya ng dalaga, nagtaka at nagulat rin yun sa kalagayan ng binata. Mabilis pa sa 4:00 ang paglalakad na ginawa ng dalawa habang bitbit ang katawan ni Jerwin. Nang makarating sa tahanan nila, agad nang inihiga ang binata sa papag na matatagpuan sa kwarto ng dalawang matanda. Agad naman lumapit si Lola Perla upang suriin ang kalagayan ng kanyang apo. Sinasabi ko lang nga ba tama ang naaamoy ko sa kanya. Ano pong nangyayari sa kanya? Bakit po siya nagkakaganyan? Nakipag-usap at nakipag-away kayo sa isang matanda na maraming kaalaman sa kulam at barang. Iha, inilagay ninyo sa panganib ang mga buhay ninyo. Po, hindi ko maintindihan. Nakulam o nabarang ba ang kaibigan kong si Jerwin? Hindi lang basta binabarang o kinukulam. Balak siya patayin na matandang yon. Anong ginawa niyo? Bakit niyo siya ginalit? Ano po kasi, paano ko ba ipapaliwanag? Mamaya ka na magpaliwanag. Kunin at dalhin niyo muna sa akin ang mga bagay na kailangan ko bago pa mahuli ang lahat. Yun nga ang ginawa ni na Jamela. Agad nilang hinanap at dinala sa matandang si Lola Perla ang mga kailangan nito sa panggagamot. Nariyan ang mga halamang gamot, malinis na palayok, mga uling, mga bato at kung ano-ano pa. Mula naman sa lumang aparador, inilabas ni Lolo Paeng ang mga kagamitang matagal nang naroon. Kung hindi siya nagkakamali, matagal na rin nung huli itong nagamit ng asawang si Lola Perla. Nang magsisimula ng matanda sa panggagamot, agad na kinuha ni Jamela ang kamera upang i-record o i-vlog ang mga magaganap. Hi guys! Welcome to my vlog. Pasensya na kung haggard at naiiyak ako ngayon. Kung nakikita nyo, walang malay at kakaibang itsura ng aking beshi bells na si Jerwin. Hindi ko alam kung ano ba talagang totoong nangyari sa kanya pero ayon kay Lola Perla, nakulam o nabarang yata si bakla. Mukhang nakakatawang pakinggan o parang kwentong bayan pero guys, mukhang totoo ang ganitong bagay. Tingnan nyo, isi-zoom ko ang camera para mas makita ninyo. Diba? Ang pangit na ng itsura ni Jerwin. Nakakaawa siya guys. Inilagay ni Lola Perla ang mga bato, uling
at halamang gamot sa malinis na palayok. Pagkatapos sinindihan niya yun, kaya naman kumalat sa buong kapaligiran ang puti at makapal na usok, kasabay ang pagbigkas ng malalakas na orasyon na nasa ibang lengguwahe. Nang gawin ito ng matanda, biglang nanginig ang katawan ni Jerwin. At ilang sandali pa, bigla itong nagsuka ng maitim at mabahong likido. Maya-maya makikita ang paglabas ng malalaki at buhay na mga uod. OMG guys! Nakita niyo ba yung nakikita ko? What's happening? Nagsusuka ng nakakadiring uod si Jerwin! Kung nandito lang kayo, baka kayo na pa kayo lumabas dahil ibang-ibang amoy guys. Para siyang patay na daga na hindi ko maintindihan kung ano. Mapapagaling kaya siya ni Lola Perla? Yan na naman. Nagsusuka na naman siya. Yuck! Hindi ko kaya tignan. Kawawa naman siya. Nagpatuloy ang matanda sa ginagawa. Makalipas ang ilang minuto, bigla namang kumalma ang katawan ng binata. Ngunit walang nagbago sa itsura nito. Imbes na mawala ang naglalakihan at maiitim na ugat, mas lumala pa yon. Nagkaroon ito ng malalaki at hugis pabilog ng mga sugat sa buong katawan. Sa paghampas ng hangin, nalalanghap ng kanilang ilong ang mabahong amoy na maihahalin tulad sa amoy na matandang pulubi. Hindi ko kaya labanan ang kumukulam sa apo natin, Paeng. Kakaibang galit ang meron sa kanya, kaya't ayaw niyang bitiwan ang katawan ni Jerwin. Anong gagawin natin? Wala na bang ibang paraan? Hindi ko alam. Ang mahalaga, may natitira pang pag-asa. Dahil nararamdaman ko may pulso pa siya. Susubukan kong gamitin ang lahat ng kaalamang meron ako para matalo ang mangkukulam at mambabarang na yon. Iha, Jamela, matanong lang kita. Ayan guys, may itatanong ang lola ni Bakla sa akin. Makinig kayo dahil makakatulong tayo. Ano po yun, Lola? Pwede bang ibaba o patayin mo muna yung camera mo? Mukha bang laro ang nangyayari sa apo ko? Sa kaibigan mo? Parang masaya ka pa. Hindi naman po sa ganun. Gusto ko lang po sana na i-content at sige po, papatayin ko na muna ang camera ko. Sorry po. Masyado ninyong dinalang ugaling makasyudad sa lugar na ito. Kaya may isang taong nagalit sa inyo. Ngayon tatanungin kita, ano ba talaga ang dahilan? Bakit labis na nagalit ang matandang yun sa inyo? Nagsinungaling po kasi kami. Nagpanggap po kaming tutulong at pinipilit ang matandang pulubi na tanggapin yung binibigay namin. Nagalit siya at nakasagutan ng apo ninyong si Jerwin. Ang intensyon talaga namin ay for content lang. Hindi ko naman lubos maisip na aabot sa ganito ang lahat. Ang apo ko lang ba ang nagkasala sa kanya? Hindi po, Lola. Nagkasala rin ako sa matandang yun. Pinilit ko rin siya at, teka, madadamay po ba ako sa galit niya? Magkakaganyan din po ba ako gaya ni Jerwin? Mapaparusahan din ba ako at mararanasan ng mga bagay na yan? Kahit pa paano, pinagtanggol ko naman yung matanda. Yun lang din ang mali ko. Nadala ako sa mga salita ng matalik kong kaibigan. Hindi ko naman siguro deserve kung sakasakali. Hindi malabong mangyari yon, Iha. Humanda ka. Baka ikaw ang isunod ng matandang ginalit ninyo ng sobra. Ano pong dapat kong gawin? Ayoko pong magaya kay Jerwin. Gusto ko pa pong mabuhay. May pamilya akong naiwan sa Maynila. Lola, tulungan niyo po ako. Sana, nag-isip kayo bago nangialam ng ibang buhay o taong nananahimik at wala namang ginagawang masama. Iha, susubukan ko pero hindi ko maipapangako na matutulungan kita. Hindi ko nga mailigtas ang apo ko si Jerwin. Ikaw pa na. Ano nangyayari sa'yo? Iha! Jamela! Jamela! Hindi po ako makahinga. Lola, tulungan niyo po ako. Napahawak sa leeg ang dalagang si Jamela. Nang maramdaman nito ang pagsikip ng kanyang paghinga, animoy sinasakal siya ng hindi nakikitang mga palad. Maya-maya napaluhod dito
Habang namumula ang mga mata, ilang sandali pa, gaya ni Jerwin, ay paisa-isa siyang sumusuka ng mga buhay na uod. Kasabay nun ay ang pagkakaroon niya ng malalim na sugat sa mga braso, katawan, at buong mukha na parang tusok ng isang matulis na bagay. Walang magawa ang matandang babae, kundi ang umusal muli ng malakas na orasyon. Kaya naman gaya ng apo niya, nawalan rin ng malay si Jamela. Sa paglipas ng mga oras, 2 katawan na ang nakahiga sa papag na yun. Katawan ni Jamela at katawan ni Jerwin. Parehong walang malay. Habang halos nilalangaw ang mga sariwang sugat sa kanilang mga katawan, muli silang sinubukang gamutin ng matanda. Ngunit walang silbi ang mga kaalaman nito. Dahil bukod sa matindi ang kulam at barang na ibinibigay ng matandang pulube, hindi na rin kaya ng kanyang pangangatawan ng ganitong uri ng gawain. Wala na kasi ang lakas ng kanyang kabataang katawan. Ibang-iba na at halos hindi na niya kinakaya sa tuwing bibigkas siya ng mga orasyon o dasal. Kung hindi mo na kaya, huwag mo nang pilitin. Matagal ka nang umalis sa ganyang gawain. Ang magagawa na lamang natin ay ang magdasal na sana ay patawarin na sila ng taong pinagkasalaan nilang dalawa. Paano kung hindi? Paano kung hindi sila nito patawarin? Ano na ang mangyayari sa apo natin? Sa kaibigan niya? Ngayon na lang ulit siya nakabalik dito pagkatapos magkakaganito pa ang kalagayan niya. Paeng, hindi ko kakayanin na mawala si Jerwin sa atin. Gaya mo, hindi ko rin naman gusto na mangyari yon. Kung alam ko lang na may nakakausap na silang may ganong kakayahan, di sana'y napigilan ko sila. Nakakapagtaka lamang dahil akala ko'y matagal nang natigil ang ganitong gawain. Akala ko natakot na ang mga tao sa pangungulam at pambabarang. Yan din ang akala ko. Kaya nga ako nagpasya na huminto noon dahil wala nang mga nanggugulo sa lugar natin. Hindi ko akalain na may natitira pa at isa lang din ang kutob ko gagawa nito. Isa lang. At siya lang ang naiisip ko. Kutob? Anong ibig mo sabihin, Perla? Isang tao lang ang kilala ko marunong sa kakayahang pambabarang at pangungulam. Siya lang ang may ganito kalakas na kaalaman sa kulam at marang. Akala ko matagal na siyang umalis sa baryo natin. Mukhang hindi siya tuluyang lumayo. Mukhang naghihintay lang siya ng tamang pagkakataon na makabalik. At makagante dahil sa nangyari sa kanyang pamilya noon. Huwag mong sabihing tama ang iniisip ko. Ang tao bang tinutukoy mo ay ang kapatid mong si Pandora? Oo, siya nga Paeng. Alam ko malaki ang pagkakasala ko sa kanya noon. Nagkausap kami at humingi ako ng tawad. Mukhang hindi siya naging totoo. Mukhang humanap lang siya ng pagkakataon. Mukhang hinintay niya lang na makabalik ang apo nating si Jerwin upang makaganti sa akin. Bakit siya gaganti sa ganitong paraan? Ano bang pagkakasala mo sa kanya? Ano ba nangyari sa nakaraan ninyong dalawa? Tungkol lang ba talaga ito sa pagkamatay ng asawa at mga anak niya noon? Hindi. Hindi lang dahil doon. Sabihin mo sa akin, lahat-lahat para maunawaan ko. Makinig ka. Sasabihin ko sa iyo lahat. Yun nga ang ginawa ni Lola Perla. Ayon sa kanyang kwento, sobrang mabait na ate si Pandora sa kanya. Lagi siya nitong inaalagaan at ipinagtatanggol sa mga nang-aapi sa kanila noon. Hanggang sa magdalaga, magkanobyo at magkaroon na sila ng kanya-kanyang pamilya. Sa masayang alaalang yun, may isang bagay silang itinatago. Ito ang kaalamang makapanggamot at makapanakit mula sa kakaibang kakayahan. Pareho nilang itinago sa isa't isa ang mga gustong gawin sa buhay. Si Perla piniling maging manggagamot at albularyo upang tumulong sa mga nangangailangan. Samantalang ang nakakatandang kapatid nitong si Pandora, pinili ang kaalaman sa kulam at barang.
Hindi upang gamitin sa kasamaan, kundi ipagtanggol ang kanyang asawa at mga anak kung sakaling may manakit sa kanila. Kumbaga gagamitin lang yun bilang self-defense at hindi upang manakit ng kapwa. Nalaman ni Perla na may alam si Pandora sa ganito. Kaya naman nang may magpagamot sa kanya na ang dulot ay kulam, isang tao ang kanyang tinungo at pinagbintangan. Ang kanyang ate na si Pandora. Nagsabi noon ng totoo si Pandora na wala siyang kinalaman sa pangungulam at pambabarang na nangyayari. Ngunit hindi ito pinaniwalaan ni Perla. Bagkus na ilantad pa niya sa lahat ang lihim ng kanyang nakatatandang kapatid. Hanggang sa dumating ang araw na kinatatakutan niya. Sinugod ng mga tao ang tahanan ni Pandora. At mula sa pagsunog na nangyari, namatay ang asawa at mga anak nito. Ang tanging natira ay ang sugatang si Pandora. Panayang hingi ni Perla ng tawad dito. Ngunit pagtangulang ang ibinigay ng ate niya. Bago sabihing lilisanin na ang lugar na yun, sandali pa nitong pinagmasdan ng apong si Jerwin. Na ng mga sandaling yun, sanggol pa at wala pang kamuwang-muwang sa mundong ibabaw. Matapos ang araw na yun, hindi na nga nila nakita pang muli si Pandora. Inakala ng lahat na tuluyan na nitong nilisan ng baryo. Bitbit ang masakit na nakaraan na hindi na tutuluyang babalik at napatawad na ang mga taong nagkasala sa kanya. Naaalala ko na. Nagkaroon nga ng kaguluhan noon. Ibig sabihin, ang matandang pulubi na tinutukoy ng dalawang yan at ang nakatatanda mong kapatid na umalis doon ay iisa. Tama ba, Perla? Oo. At alam kong hindi siya titigil hanggat hindi niya napapahirapan at napapatay ang apo nating si Jerwin. Gagawin niya ang lahat. Maipaghiganti lang ang namatay na asawa at mga anak noon. Hindi naman yata patas yun. Oo, maaari nagkamali ka pero masisisi ka ba niya? Siya lamang ang kilala mong may kakayahan sa pangungulam at pambabarang noon. Kaya't napagbintangan mo siya. Pero ginawa mo lamang yun dahil gusto mong maging ligtas sa mga tao sa baryo natin. Maganda man na naging layunin ko. Iisa pa rin ang totoo, Paeng. Nagkamali ako at nagkasala sa kapatid kong si Pandora. Pinili niyang mabuhay noon na tahimik. Pero nung ginawa ko, sinira ko ang pangarap niya, ang buhay niya, ang pamilya niya. Baka nga ito na ang karma ko. Parusa para sa lahat ng pagkakasalang nagawa ko sa kanya noon. Sige, sabihin na natin nagkasala ka sa kanya. Pero sana, hindi niya naman dinamay ang apo natin si Jerwin pati na ang kaibigan niyang si Jamela. Kung tayo ang nagkasala, sana tayo na lamang ang harapin at parusahan niya. Kung ako ang nasa kalagayan niya, baka mas matindi pa rito ang gagawin ko. Naiintindihan ko ang kapatid ko si Pandora, Paeng. Masakit ang mga nangyari at walang kapatawaran ang mga nagawa ko sa kanya noon. Isang bagay lang ang pwede kong gawin. Isang bagay na sana maintindihan niya. Anong bagay yon? Ano ang pwede mo pang gawin? Ang makausap siya. Ang makahingi ng tawad sa kanya, Paeng. Kailangan niya malaman na nagsisisi na ako dahil sa mga nagawa ko noon. Nasimula nang umalis siya. Halos gabi-gabi na akong binabangungot dahil sa pagkakamali ko. Paeng, kailangan natin siya mahanap. Gustong-gusto ko nang humingi ng tawad sa kanya. Bago man lang sana ako mawala sa mundong ito, ay makita ko sana siyang muli. Kung yan ang gusto mo, tutulungan kita. Kung ano Natigil si Lolo Paeng sa pagsasalita nang muling manginig ang katawan ni na Jerwin at Jamela. Animoy sinasaniban ng mga to. Muli rin silang nagsuka ng kulay itim na likido. At sa pagkakataong yun, hindi lamang buhay na uod ang inilabas ng kanilang mga bibig. Merong buhay na mga ipis, langaw, at kung ano-ano pang mga insekto.
Naluluhang pinaandar ni Lola Perla ang kanyang wheelchair upang makalapit sa dalawa. Nang magawa, dahan-dahan niyang sinundot ang pagitan ng mga daliri sa kamay ng dalawa. Dahil doon nagsisisigaw ang mga to, pero ibang boses ang kanyang naririnig. Hindi siya maaaring magkamali. Boses yun ng kanyang nakatatandang kapatid na si Pandora. Kinuha niya ang pagkakataong ito upang kausapin ang matandang pulubi. Nakikiusap ako sa iyo, Ate Pandora. Nagmamakaawa kong lisanin mo na ang katawan ng mga batang to. Huwag mo na silang pahirapan pa. Marami silang pangarap sa buhay na gustong marating at sana hindi ka maging hadlang para doon. Pangarap? Maging hadlang? Ikaw ba naisip mo bang may pangarap din ako noon? Na may pamilya kong gustong makasama ng matagal, ha? Naisip mo ba yun? Hindi. Dahil makasarili ka, Perla. Makasarili ka. Nang dahil sa'yo, lahat ng mga pangarap at kasiyahan ko sa buhay ay nawala. Nang dahil sa'yo, nawala ang mga mahahalagang tao sa buhay ko. Nang dahil sa'yo, naging malungkot at mag-isa na lang ako sa buhay. Matagal ng panahon ang lumipas, pero alam ko, hindi yun rason para basta mo na lang akong mapatawad. Alam kong nagkasala ako, at gaya ng paulit-ulit kong sinasabi sa iyo noon, humihingi ako ng kapatawaran sa mga nagawa ko, ate. Wag na wag mo kung tatawaging ate. Hindi kita kapatid. At kahit kailan, hindi kita ituturing na kapatid. Wala akong kapatid na pagbibintangan ako at pagtataksilan. Alam mo, Perla, manang-mana sa iyo yung apo mong si Jerwin. Sinungaling, bastos manalita, at higit sa lahat, mapanghusga. Hindi na ako magtataka dahil ang laman at dugong nananalaytay sa kanya ay galing sa iyo. May karapatan ka magalit pero huwag ka namang papatay ng tao. Ate Pandora, apo mo rin si Jerwin at kapag kinuha mo ang buhay niya, parang wala ka na rin pinagkaiba sa mga pagkakasalang nagawa ko sa iyo noon. Ayos lang. Ang mahalaga, may mawala ring malapit na tao sa iyo. At sisimulan ko na yun sa katawan ng dalawang to. Nang sabihin yun ni Pandora, nagsimula nga sa pagsigaw sina Jerwin at Jamela dahil sa sakit na nararamdaman. Mababa ka sa mga boses nila ang paghihirap mula sa pangungulam at pangbabarang na ginagawa ng matanda. Halos tumuwid ang mga katawan nila. Tumirik na rin ang kanilang mga mata. At kitang-kita ng dalawang matanda kung paano pahirapan ng mga ito. Ate Pandora, nakikiusap ako sa iyo. Itigil mo na to. Kung gusto mo talaga makagante, ako na lang ang kunin mo. Ako na lang ang kunin mo. Tutal ako naman ang may kasalanan at may dahilan ng mga kalungkutan at paghihirap mo. Pakiusap, huwag na ang mga batang ito. Ako na lang ang saktan mo, ate. Ako na lang. Makalipas ang ilang segundo, sa wakas ay muling tumigil sa paghihirap ang katawan ni na Jerwin at Jamela. Nang unti-unting mawala ang mga pagpaparusa sa katawan ng dalawa, alam ng matanda na senyales na yun upang mamaalam na siya. Hinintay niya ang mahabang oras. Sa pagsapit ng madaling araw, dunay nagmulat na ng mga mata ang magkaibigan. Mas maayos na rin ang pakiramdam at itsura ng mga to. Nanghihina man, pinilit na bumangon ni Jerwin upang tanungin ang umiiyak niyang Lola Perla. Ano nangyari, Lola? Nakaligtas ba kami sa kamay ng matandang yun? Bakit po kayo umiiyak? Patay na ba kami? Jerwin, apo ko, makinig kayo sa mga sasabihin ko. Ito na ang huling araw na makikita niyo ko. Ito na ang huling araw na makakausap niyo ko.
Kapag wala na ako sa harap mo, gusto kong alagaan mo ang lolo paing mo. Gusto kong hanggang sa mawala na rin siya, ay nandito ka lang sa tabi niya. Jerwin, mangako ka sa akin. Teka, hindi ko magets eh. Lola, bakit po kayo nagsasalita ng ganyan? Bakit parang namamaalam po kayo? Pwede bang pakinilang muna ang lahat sa akin? Sa amin ni Janela? Ano ba nangyayari? Ano ba mga nangyari kanina? Pinagbigyan ng matandang pulubi ang kahilingan kong patawarin kayo at alisin na sa paghihirap. Ang kapalit doon, kailangan ko magtungo sa tinutuluyan niya upang imbes na mga buhay ninyo ang kunin niya, buhay ko ang magiging kapalit doon. What? No, Lola. Hindi ako papayag na mag-sacrifice ka dahil sa pagkakamali namin. Jamela, kausapin mo si Lola. Hindi niya deserve to. Bakit siya magsasakripisyo sa isang bagay na tayo naman ang may mali? Lola, hindi ako papayag na magpunta ka roon at patay na matandang iyon. Tama po siya, Lola Perla. Kung may dapat mang maparusahan dito, kami po yun at hindi kayo. Habang buhay po kami makukonsensya kapag nangyari ang mga sinabi niyo kanina. Hindi ninyo ako naiintindihan. Wala talaga kayong kasalanan. Kayo ay mga biktima lamang na masalimuot na nakaraan. Kayo ay nadamay lamang dahil sa padalos-dalos kong desisyon noon. Po, Lola, bakit? Ano pong nangyari? Kilala niyo po ba ang matandang yun? Hindi ko po mag-gets eh. Paano kami naging biktima? Paano kami nadamay? Hayaan niyo kung isalaysay na mabilis ang nakaraan. Yun nga ang ginawa ng matanda. Habang nagkukwento, hindi makapaniwala sina Jerwin sa naririnig. Akala nila ay sa mga teleserye lamang nangyayari ang mga ganong senaryo. Akala nila, kwentong bayan lang ang mga ganitong istorya. Nang matapos sa pagsasalaysay ang Lola Perla niya, isa lang din ang napagtanto nila. Lola, kahit ganun ang nangyari sa nakaraan, may mali at pagkakasala pa rin kami ni Jamela. Kahit isisi natin kay Lola Pandora ang lahat, gaya namin ay mas biktima siya sa mga nangyari sa pamilya natin. Deserve niya po ang malaking sorry. Deserve niya po ng kapatawaran. Ganon din sa inyo. Tama si Jerwin, Lola Perla. Kahit alisin ang nakaraan, nagkasala talaga kami sa kanya. Masyado kami naging entitled. Naging mga feeling sikat na kabataan at vlogger. Hindi namin nirespeto ang private life niya kaya rin kami naparusahan ng ganito. Gaya niyo po, hihingi rin kami ng tawad sa kanya. Yes, Lola. Sama-sama po tayong pupunta sa kanya at hihingi ng kapatawaran. Sa pagkakataong ito, magsisisi at magpapakapait po talaga ako. Magiging good girl na po ako, Lola Bells. Kung yan ang gusto ninyo mangyari, tayo na. Kailangan na natin magtungo sa lugar na madalas niyang puntahan. Iha, Jamela, pwede mo nang i-vlog uli ang mga nangyari para magkaroon ka ng patunay na hindi biro ang ganitong mga bagay. Hi guys! Welcome to the last part of my vlog. Hindi ko alam kung ipopost ko to o itatago na lang. Pero tignan natin. Kagagaling lang naman ni Beshi Bells Jerwin sa masakit na pangungulam at pambabarang mula sa kamay ni Lola Bells Pandora. Grabe guys, hindi nyo gugustuhin na maranasan ng ganung bagay. Yung pakiramdam na akala mo, katapusan mo na. Ay, hindi ko pa rin makalimutan yung sakit. Yung hapde, yung pakiramdam kung paano lumabas yung mga buhay na insekto sa mga bibig namin. Pasensya na kung naiiyak ako. Masaya lang ako dahil buhay pa kami ng matalik kong kaibigan. Sa paglipas ng halos isang oras, ay narating na nga nila ang kinalalagyan ng mangkukulam at mangbabarang na si Pandora. Hindi rin sila bigo. Dahil natagpuan nilang nakaupo ito sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Hindi na nagdalawang isip pa na lumapit si Lola Perla. Kasama ang apong si Jerwin. Pati na ang vlogger na si Jamela. Sige na,
Humingi na kayo ng taod sa pagkakasalang nagawa ninyo sa kanya. Alam kong naging masama ang ugali ko sa inyo. Alam kong nabastos kita at hindi mo deserve ang mga bagay na yon. Nagawa ko yun kasi akala ko bilang kabataan ay cool na gawin ang ganung bagay. Nakulang pagiging war freak na astig pahingan kapag may attitude ka. Ngayon, na-realize kong hindi pala dapat sinasagot o binabastos ng mga nakatatanda sa amin. Lalo na sa mga taong hindi naman namin lubos nakakilala. Lola Bells, buong puso po ako nagsasorry. Humihingi ng kapatawaran para sa lahat ng mga nagawa ko sa inyo. Promise, sa pagkakataong ito, sincere ako nagsasabi na ng totoo. Sorry po. Sorry po talaga sa lahat-lahat. Sana naging aral sa iyo ang mga nangyari. Sana tuluyan mong naintindihan ang ibig sabihin ng salitang respeto. Opo, pangako. At matututo ko sa pagkakamaling nagawa ko. Maraming salamat po. Jamela, ikaw naman ang humingi ng sorry. Hello po, Lola Bells Pandora. Gaya ng best friend kong si Jerwin, nagsisisi rin po ako sa mga nagawa ko sa inyo. Tama po siya na may pagkakataong nasisilaw ako sa kasikatan, sa subscribers, sa views at lalong-lalo na sa perang kikitain kapag gumagawa ako ng content. Nung una po talaga, nag-aalangan ako pero nang makita naming naging trending ang video about po sa inyo, doon na rin ako kinain ng pera. Alam ko pong mali yun. Alam ko pong hindi dapat pinipeke ang pagtulong, na dapat ginagawa yon kahit walang kamera ang nakaharap sa inyo. Narealize ko po na dapat bukal sa loob natin ang pagtulong. Kaya't gusto ko rin pong mag-sorry o humingi ng kapatawaran dahil ginamit po namin kayo for content and for views po. Promise din po, hindi na mauulit ang mga nangyari. Sorry po talaga. Walang masama sa paghahangad ng kasikatan. Walang masama sa pagsabay natin sa malaking pagbabago. Sa mga uso o kaya naman ay sa sinasabi ninyong social media. Pero sana, huwag nating kalimutan ang totoo at tunay na kahalagahan ng pakikipagkapwa-tao. Huwag nating kalimutan ang totoong kahulugan ng pagtulong. Gaya ni Jerwin, sana maging aral din sa iyo ihang mga nangyari. Opo, dadalhin ko pong mga natutunan ko sa mga susunod pang araw ng buhay ko. Maraming salamat po. Nang tuluyang mag-sorry at makatanggap ng kapatawaran ng dalawa, sunod na nagsalita si Lola Perla. Nang hihinaman, pinilit nitong ulitin ng mga pagsisising nagawa niya para sa nakakatandang kapatid na si Pandora. Kasabay ang walang tigil na pagluha, humingi rin siya ng kapatawaran para sa mga nangyari sa nakaraan. Maaari mo nang kunin ang buhay ko. Kontento at masaya na akong napatawad mo ang apo ko at ang kaibigan niya. Ate Pandora, pasensya na ulit sa mga nangyari. Kapag kumitil ako ng buhay, sa tingin mo ba mawawala ng sakit na daladala ko dito sa puso ko? Kapag nawalan ka ng hininga, mapapawi ba ang pangungulilang nararanasan ko? Hindi, Perla. Ano man ang maging desisyon o gawin ko, wala nang magbabago. Pero isa lang ang pwede kong gawin. Ang mapatawad ka. Talaga? Pinapatawad mo na ako? Oo, pinapatawad na kita, bunso. Kalimutan na natin ang mga nangyari sa nakaraan. Ang gusto ko na lang na mangyari, ilaan natin ang mga natitira nating araw para punan yung mga pagkakataon na wala tayo sa piling ng isa't isa. Para kapag nawala na tayo sa mundong ibabaw, wala nang pait at sakit sa mga puso natin. Salamat, Ate Pandora. Maraming salamat. Sa loob ng mahabang panahon, sa wakas ay muli nga nagyakap ang magkapatid na sina Perla at Pandora.
Doon ay tuluyan na nilang naramdaman ng kapatawaran sa isa't isa. Isinama na rin nila si Pandora sa tahanang tinitirhan. At gaya ng sabi nito, inilaan nila ang natitirang buhay sa masasayang mga bagay. Sa paglipas ng mga araw at buwan, nagpasya na ngang muling bumalik si Jamela sa Maynila. Ngunit sa pagkakataong yun, siya na lamang ang tumuloy. Dahil pinili ng matalik nitong kaibigan na si Jerwin na magpaiwan upang makasama ang kanyang lolo at dalawang lola. Bago niya lisanin ang liblib na baryo bilang dayo, isang outro o parang closing remarks ang ginawa niya sa kanyang vlog. Hi guys! Welcome back to my vlog! This is it! Dumating na yung araw na kailangan ko na pong bumalik sa Maynila. Nandito ako ngayon sa bakuran ni na Beshi Bells Jerwin dahil ayokong makita niyang nag-e-emote ako. Sana marami kayong natutunan sa mga naging kwento ko this past few months. Nire-request niyo mang makita ang mga actual scene. Pasensya na po pero hindi ko pwedeng i-upload yon. Maniwala man kayo o hindi sa mga kwento ko, isa lang ang gusto kong sabihin. Totoo ang lahat ng mga sinabi at sinalaysay ko. Maaaring nabago tayo ng sinasabing pag-unlad at teknolohiya pero sana huwag nating kalimutan ang nag-iisa at pinakamahalagang bagay. Gaya namin, sana ay matuto tayo sa salitang respeto lalo na sa mga nakatatanda sa atin. This is my last vlog by the way and I hope na na-inspire ko kayo. Bye-bye!